Hello, hello Aquarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for June 16 hanggang June 22. So Aquarius, tulad na kagawian ay kunin mo lang ang mga ka-resonate kaha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon para po sa ibang Aquarius yun. Kaya relax ka lang. Enjoy our reading for today and use your intuition para makuha mo yung mga messages sa loob sa'yo ng iyong spirit guide sa ating reading for today. So Aquarius, after our reading, we will have a one bonus question at the end. So make sure you stay tuned. Ihanda mo yung question mo. One question at sasagutin natin yan using 2 tarot cards and 2 angel whisper cards. Okay? So abangan mo yan later. So Aquarius, thank you again for not skipping the hadsa at saka po sa mga nagdo-donate po sa ating channel. Thank you again for your generosity and kindness. Saka po sa mga suporta ninyo. At every time po na lagi kayo nandito watching our reading for Aquarius dito po sa ating channel. So thank you again for not skipping the ads. So Aquarius, ano naghihintay sa inyo ngayong June 16 to 22? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Strength card. Lovely. In the area of what you want, you have the Ace of Swords. In the area of what you need, you have the 4 of Wands. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the 5 of Swords. Lovely, lovely. In the area of your near future, you have the Justice card. In the area of your challenge this week, meron kang Ace of Wands. Maganda yan, maganda. Pag-usapan natin yan. Dalawang aces ka na. New beginning, new start. Congratulations. In the area of your fortune, meron kang, wow, 9 of Pentacles. Financial independence. Loving what you have in your life, your money. Ako ano man sisimulan mo, magkakaroon ka ng kapirahan. This time, congratulations. In the area of your divine advice, meron kang 4 of Pentacles. At ang outcome mo this week, Aquarius, pag-usapan natin later. Sabay-sabay natin bubuksan ang card na yan for your outcome bago matapos ang linggo na ito. So Aquarius, bago natin basahin in detail mode ang mga cards mo today, ano muna yung lingering energy mo na magagamit mo for the week para balagpasan mo ang lahat ng struggles and challenges for the week. Okay? At the background, you have the 9 of Wands. Push pa. Parang sabi dito, this is not the right time for you to stop. Ito yung pagkakataon na wag ka mag-quit, okay? Malapit ka na matapos sa ginagawa mo, malapit ka na mag-succeed, malapit ka na mag-victorious dyan. So bakit ka hihinto? Ito yung pagkakataon na sinasabi ni Spirit Guides, yes, pagod ka na. Yes, siguro there are a lot of times sa parang feeling mo hopeless, helpless ka, pero sabi ni Spirit Guides, in your lingering background, you need to push forward. No time to stop. No time to quit on this thing. Dapat hindi lalayla yung performance mo, hindi lalayla yung effort mo. Just do the consistent work na ginagawa mo pa. Ito mga nakaraang buwan, nakaraang taon, ilaban mo pa yan. Because with the emergence of 9 of Wands, sabi niya, meron ka diyang mapapala. Okay? Dalawang beses lumabas ang 9. 9 of Wands and 9 of Pentacles. Meron kang dapat i-release. Okay? Meron kang dapat i-release. Release the control. Release the forcing of things. Just do what you want. Do what you can. Pero wag ka mag-quit. Okay? Because malapit na. Malapit ka na sa 10 of Wands dito. 9, 10 ang sunod. Ibig sabihin, end na yun. Sabihin, malapit ka nang matapos sa hardship of this endeavor. So why quit? Ang ganda-ganda ng core energy mo, you have the Strength card. Ibig sabihin, pinatatag ka na ng panahon. Madami mo na na-experience in life, so bakit ka pa hihinto? Parang ito yung pagkakataon, ipamalas mo lalo yung resilience mo, yung tapang mo, yung strength mo, yung paano mo pagkatsagaan ang isang bagay just to win it. Malapit ka na daw magwagi, especially here with the Ace of Swords. Malapit ka na magwagi, malapit mo na maabot yung celebration sa bagay na ito. Everything is worth it, so why quit? Okay? Meron ka siguro endeavor this time and you're thinking, kailangan ko na bang huminto? Aatras na ba ako? Isusuko ko na ba to? So ito yung panahon na wag susuko. Ilaban mo yan. There is something na maganda ang hatid sa'yo in the near future. Okay? So yan ang lingering background mo. Napakalinaw ng mensahe sa'yo. Don't quit, don't stop, wag susuko because the end is near. The end of struggle is near and malapit mo na makuha yung mga bagay na gusto mo makamit sa buhay mo. Okay? So pag-usapan natin ng yung spread. Ilan ang yung major arcana sa yung spread for the week? You have 2 major arcanas, Strength card and Justice card. Okay, napakaganda. Because yung katatagan mo, yung hard work mo, yung mga bagay na pinagsumikapan mo, hindi ka sumuko, hindi ka nag-quit, lahat tiniis mo, lahat ginawa mo para lang makuha yung bagay na gusto mo. At ito ka,
getting what you deserve, getting the justice that you deserve. Lahat ng pinagkait, lahat ng mga bagay na parang pinagtiisan mo in the past na parang feeling mo akin yun, dapat ako na yung mapili, dapat ako yung makuha, pero hindi pa rin nangyari before. Ngayon, ibibigay na sa iyo yung justice. Lahat ng kalugmukan na dinanas mo before, ito yung justice for you. Everything now will be balanced. Lahat ng mga hinangad mo nandyan. Lahat ng mga bagay na pilit mong dati before nag-sacrifice ka, ngayon hindi mo na kailangan mag-sacrifice for anything because you can have the things that you want in your life at the same time, especially sa balance na ito. Kung dati parang kailangan ko isakripisyo yung time ko with my family just to do this job, o kaya dati kailangan ko isakripisyo yung oras ko para sa sarili ko, para lang pagtuunan to. Kung dati kailangan kong ibuhos lahat, wala akong may ipon for myself kasi lahat ng pera ko binigay ko sa kanila, ganyan. So ngayon, nakita ko sa'yo in the near future, balance will be restored. The justice that you need, may hustisya sa buhay mo. Kaya, I'm feeling happy for you. This is like a good karma, harvesting good karma in your life because nagpakatatag ka, kinaya mo, nilaban mo, and the good result, the good outcome will be yours. Ito ay deserve mo makuha in your near future. Congratulations in advance, Aquarius. Okay? So, that is your two major arcanas giving you a malaking energy of your element this time. Okay? But first, basahin na natin ang iyong spread at the center. Yes, like I said kanina, you have the strength card. Ngayon talaga, this week, katatagan. There will be an endeavor this time, whether siguro bibigyan ka ng boss mo ng malaking task, mahirap na assignment, o kaya sa pamilya mo at trabaho mo parehong may problema na kailangan pagsabayin. Ikaw naman, napakatatag mo, kailangan mo itong kayanin. I'm hearing marami ka ng pinagdaanan before. Ano pa ba ang hindi mo kayang pagdaanan this time? So parang sabi ni Spirit Guides, just do it step by step. Day after day. One day at a time, one thing at a time, kung ano yung mga kaya mong gawin ngayon. Nakita ko na parang meron ding paggaan in your puso, Aquarius. I don't know why. Maybe because sobrang expertise mo na sa isang bagay. Parang napagdaanan mo na kasi ito eh. Dati pa, sanay ka na dyan eh. So, halimbawa parang sa call center, kung dagsa-dagsa ang reklamo sa calls, parang kaya mo na yan. Kahit mahirap, kaya mo yan because parang 5 years ka na dyan, so parang gamay mo na yung trabaho. So kung meron mang mga bagay na dapat lagpasan, dapat gawin, kayang-kaya mo siyang i-approach in a gentle way. Tignan mo siya. Hawak-hawak niya yung ulo mismo ng leon. Pero hindi siya sinasakmal, hindi siya nahihirapang hawakan. Gentle lang yung approach niya. Ibig sabihin kahit nahihirapan ka, kahit na may ginagawa ka ngayon o meron kang kakaharapin ngayon, kayang-kaya mo siya. Hindi mo susukuan, alam mo agad yung paplanuhin, parang kinakalma mo ang puso mo para ma-approach mo siya ng maayos, magawa mo siya, ma-solve mo siya ng mas mabilis, ganyan. So, you're that kind of person na very malawak ang isip mo sa okay, kaya ko to, gagawin ko to, dadandahanin ko lang, hindi ko bibigyan ng added pressure ang sarili ko, kung ano yung kakayanin ko, gagawin ko, at nag-uugat sa mga I will never quit. I will never stop. I will just do what I can kasi malaki ang pangarap mo para sa bagay na ito. Kaya kahit anong dalhin ng kapalaran sa iyo na struggle or challenges, ginagawa mo siya. I'm hearing some of you, meron ka ng reputasyon sa trabaho o sa family mo na parang, ay, si Aquarius, kakayanin niya yan. Kahit ano ibigay mo dyan, hindi yan iimik, pero magagawa niya yan. Nahihirapan yan, pero hindi siya magkasalita. Gagawin niya ng kaya niya, gagawin niya ng sarili niya. Hindi siya ngangal-ngal, hindi siya magwawala o hindi siya matataranta. Pero sa loob-loob mo, ramdam ko nahihirapan ka, pero kinakaya mo. Because you know, baka ikaw lang inaasahan ng family, ikaw ang main supporter, ikaw ang breadwinner, and lahat nakaatang sa'yo, lahat nakaasa sa'yo. So now, nakikita ko yung strength mo in acquiring something this week, okay? The strength cards being clarified by King of Cups. Yes, kinakalma mo talaga ang sarili mo. This is you. Kahit anong gulo ng paligid, kahit anong hirap, kahit anong kulang ka sa tulog, pagod na pagod ka na, you feel like, bakit lahat to sabay-sabay dumarating, ba't yung problema sabay-sabay dumarating, bakit kailangan ako lang mag-solve, bakit lahat inaatang sa akin, pero ikaw kinakalma mo lang ang sarili mo. Both cards are all about calmness, approaching things with gentleness. Parang ikaw, hindi mo hinahayaan na yung emosyon mo ang magdikta ng aksyon mo, ang emosyon mo ang magdikta ng sasabihin mo. You always try to just pipikit ka muna, hihinga ka na maraming beses, and then, okay, relax, kaya ko to, masolve ko to, malalagpasan ko to, hindi ako kailangan magwala, hindi ako kailangan mataranta, kakayanin ko to. May ganun kang
moment this time. Especially you're an Aquarius, you're very deep. You're like the water running. Parang kang the star card eh. May tubig na malalim. You're very, very innovative din, progressive. You know what to do eh. Malawak ang isip mo. Kaya alam mo this time na kung meron ka man tatahakin na landas o meron ka mga bagay na pilit tinutumbok pero ang hirap-hirap matapos o parang lagi may delay. Alam mo na walang patutunguhan kapag nag-worry ka, walang patutunguhan kapag na-stress ka o pa nagwala ka o pa nag-rant ka. Alam mo na kailangan mo siyang i-approach in a gentle manner. And your emotions, kahit gano'n pag gusto sumabog niyan, alam ko na kaya mo siyang panghawakan. You're very emotionally matured and you're using your head. You're using your head in approach of this. No? Very matapang, very level-headed. You know what to do. You're not letting your emotions get off you. Parang nakita ko dito na parang dahil nga marami ka ng pinagdaanan, marami ka ng nabusisi before, marami ka na na-experience. Parang this time around, malawak na yung pag-iisip mo. Yun na, okay, parang yung iba sa paligid mo siguro nagwawala na o nag-rant na o nag-aalala na. Pero ikaw parang, sige, kakalamahin mo lang. Because alam mo na wala magaganap kapag nag-worry ka o pa nag-overthink ka. Mas nakakapag-isip ka kapag pinapanghawakan mo yung emosyon mo, which is good for you. Nakita ko rin dito na parang there will be a man or someone of a higher position in your life who's gonna come to you and talk to you na parang, uy Aquarius, anong naramdaman mo? Okay ka lang ba? Kamusta ka? This is a person na parang concern sa'yo. And lalapit siya asking you, kamusta ka? And then ikaw parang bigla kang mag-share. Bigla mo sa, ay, ganito problema ko, ganyan. So parang siya naman, darating siya sa life mo just to listen. Just to have an outlet para mapaghingahan mo ng mga problema mo. Para unti-unti gagaan yung pakiramdam mo. Tapos malalaman mo yung better approach. This conversation with this person ay talaga naman magiging fruitful para sa'yo. Because magiging clear sa'yo yung path moving forward. At may realize mo, oo nga no, hindi ako dapat sumuko. Oo nga no, dapat hindi ko i-big deal tong problema na to. Dapat lumaban pa rin ako. Okay? In the area of what you want, you have the Ace of Swords. Ace of Swords is clarity. Ngayon, parang gusto mo malinaw sa isip yung gagawin mo. Ayaw mo magsalita muna. Ayaw mo umaksyon muna. Gusto mo malinaw yung goal. Gusto mo malinaw yung plano sa isip mo para madali mong maisip, madali mong makapag-decide na, okay, siguro nga hindi ako mag-quit kasi temporary problem lang ito, temporary roadblock lang ito, kakayanin ko to, hindi ako mahihirapan, hindi ako susuko. Go, laban, sugod, kakayanin ko to. Ganun yung mindset mo this time. And I'm very, very happy for you because ngayon, pinapairal mo yung isip more than your emotions. I know your body is telling you otherwise because you're very, very pagod na, you're very hopeless, helpless, pero pag sa tuwing gusto mo nang sumuko, sa tuwing gusto mo nang mag-give up, lagi mo nang iisip yung goal. Laging lumilinaw bigla sa isip mo, pag pagod ka na o kaya gusto mo na mag-quit, laging lumilinaw, parang, hindi ako pwedeng mapagod, hindi ako pwedeng huminto dito because the goal is here. Loud and clear in your mind na ito yung kailangan kong atupagin. Ito yung kailangan kong buhisiin. I'm seeing here that you want to win this, no? With the Ace of Swords, you want to win this battle at any cost. Na parang, hindi ako pwedeng sumuko, ito lang yung pag-asa ko. Yan ang naririnig ko. Hindi ako pwedeng bumitaw dito, ito lang yung kailangan ko ma-achieve. Pag na-achieve ko to, okay na ako. Malalet go ko na yung mga bagay na takot ko. Malalet go ko na yung fear ko of something. Kailangan makuha ko to. Hindi pwedeng hindi. Yan ang naririnig ko from you. And now, clear talaga sa mind mo na this goal is something that you cannot take for granted or you cannot lose, di ba? So ngayon, ginagawa mo ang lahat para lang makuha ito. Ace of Swords is being clarified by the Eight of Pentacles. Yes, nilalaban mo talaga. Sinusugod mo. You're working so hard. Very hard working at this time. Lahat ng possible outcome, lahat ng possible ways and options ginagawa mo para lang makuha ito. Para lang magtagumpay ka dyan. I don't know why. Maybe meron sa inyo pumipila o meron kayong pinapagawa na property or may pinaparenovate ka ba and alam mo na kailangan ng malaking pera dyan kaya trabaho ka ngayon, kaya sa trabaho para kitain, maging victorious ka dito para matapatan yung demand ng renovation na ginagawa ninyo. That's what I'm hearing. Pero ngayon nakita ko na from other Aquarius there, meron kang job na pilit mong pinagsusumikapan o tinitiis gawin because nakita ko dito na ito yung chance mo to make a better living.
or to buy something o mahulugan. Meron kang hinuhulugan ngayon. Kaya ngayon, pinipilit mo kayanin tong trabaho ito. Pinag-gusto mo yung kapwa mo because ito lang ang tanging paraan para maabot mo yung victory na ito. Okay? In the area of what you need, you have the Four of Wands. Four of Wands, yes, now, what you need is to celebrate every small wins, okay? What you need now, sabi ni Spirit Guides, kailangan daw, nagre-relax ka din because this is a card of celebration. Every win, kung ngayon, araw na to, nakatapos ka ng 10 papeles, halimbawa, o nakatapos ka ng presentation kay boss, kahit meron pang gagawin, pero at least, nagawa mo, at least konti na lang aasikasuhin, i-celebrate mo daw yun. I'm hearing have fun. Have fun while you're doing this. I know, pagod ka na, sukong-suko ka na nga, pero nilalaban mo pa rin. Pero kaakibat nun, kailangan mo daw magsaya. Kailangan mo daw i-enjoy the process because with enjoyment, with so much celebration with your family and friends and coworkers, dito nakikita yung parang unti-unti mong niyayakap yung challenges kaakibat ng goal. Pag ganun daw, mas madali mo ma-achieve, hindi ka talaga susuko dyan. Once you feel na hindi ka na masaya, bibitaw ka dito eh. Hindi lang basta nakikita mo yung vision of the future. Nakita ko na kapag hindi ka masaya, baka bumitaw ka. Baka lumaylay yung performance mo o magkaroon ka ng inconsistent na effort. Baka ngayon gagawin mo, bukas hindi mo gagawin, sa isang araw na ulit. Parang magkakaroon ka ng paglaylay ng iyong performance. So make sure, have fun din. Pag niyaya ka lumabas, kung ilang oras lang naman, go. Kapag niyaya kang kumain sa labas o mag-party o mag-videoke, go. Because you really have to celebrate your life, okay? In the pursuit of the end goal. Pero ka pa rin gustong abutin. Kaya mo pa rin abutin yung stability for your family, yung end goal, yung finish line, kaya mo pa rin abutin yun. Pero pag tinawag ka to have fun, to relax, do it. Because that is also a part of you for makapag-recharge ka, makapag-relax ka. Your body needs to recharge, okay? So having fun, relaxation is something that you need this time. The Four of Wands is being clarified by the Five of Wands. Yes, away from drama, away from gulo, sobrang pagod ka na, medyo may conflict na rin siguro in your mind, parang sobrang pagod na isip mo sa kakagawa para matapos lang ito, para kayanin, para hindi sumuko. So may mga times na dapat ipahinga mo din daw yung isip. Make sure na you also celebrate with the people that you love, with your co-workers. Hindi pwedeng gawa lang ng gawa, kayod ng kayod. Kailangan nagre-relax ka rin para mas maging malinaw ang isip mo. Ito ang isip mo ngayon, no? Tolero, hilong-hilo, gulong-gulo. So para mag-relax yan, para mawala yan, kailangan mo daw mag-celebrate din with your family, with your friends. Kapag sumweldo ka, kahit gaano kaliit lang, kumain kayo kahit tusok-tusok, kahit manood ka ng TV, manood ka ng sine sa YouTube. Alam mo yun, yung parang there are times na kailangan mo mag-relax. And in the point of relaxation, mawawala itong mga confusions, yung gulong-gulo, hilong-hilo, litong-lito, okay? Celebrate now, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Wands. Ito ang naka-apekto dito. Itong bagay na to ang naka-apekto sa current energy mo. Strength, laban, pagsugod, resilience, tapang, nakayanin ang lahat because nakita mo na worth it ang lahat. Lahat ng pinaghihirapan mo, tinan mo ikaw, nakatingin ka sa past self mo. Ikaw yun umiiyak, ikaw to pagod na walk out na nag-quit. Pero ikaw to, nakatingin ka sa past mo. Nakatingin ka sa lahat ng pinaghihirapan mo before. Lahat ng iniyak mo, lahat ng iniwan mo, lahat ng pinagdusahan mo. Tinatanaw mo yun, ibig sabihin, now you're saying to yourself na parang, okay lang kahit mahirapan ako. Okay lang kahit wala akong tulog. Okay lang kahit na parang feeling mo ikaw lang gumagawa o ikaw lang nag-sacrifice. Okay lang because nakita mo yung beauty of the outcome. Nakita mo na worth it ang lahat. You're gonna win at all cost. You're gonna win this. Ano man ang mangyari. Parang kailangan ko to makuha. Kailangan ko to makamit kaya hindi ako pwedeng mag-quit. Hindi ako pwedeng sumuko. Nakita ko na parang ikaw lang kasi ang inaasahan. Ikaw lang ang parang may kakayanan to achieve that. Kaya parang in your heart, in your mind, worth it lahat ang hirap ko, hindi ako pwedeng tumigil dito because ang layo na narating mo, di ba? Ang layo na nang na-achieve mo. Kahit wala ka pa doon pero malayo na yung narating mo. So make sure na just look back in your past, look back kung saan ka nagsimula at kung nasaan ka ngayon. That will give you extra strength to push, okay? The Five of Swords being clarified by the Temperance card. Yes, patience. Ngayon, may patience ka. You're working diligently. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kapagod, kahit gaano feeling mo, there are dramas everywhere. Parang feeling mo, marami ka napapabayaan, marami ka na sacrifice. Along the way, marami ka nakakatampuhan. Along the way, marami kang tao na naiiwanan na sa dulo o kaya feeling mo,
because you wanna win this, pa naging unfair ka sa kanila, parang feeling mo, sabi mo sa sarili mo, okay lang. Because everything is worth it. At malapit na ako sa pag-develop at katapusan ng problema na ito. Temperance card is like nearing the end of that cycle, of that journey. Meron kang ginugugol, meron kang in-alchemize, meron kang binubuo. At malapit nang matapos ito. With so much patience, with your perseverance, talagang makukuha mong outcome ito. Napakaganda for you. 5-5 pala lumabas. 5-5 is change. Malapit na magbago ang lahat for you. Kaya i-push mo na yan. Huwag kang sumuko. Malapit na magbago with a change here. Okay? In the area of your near future, ito maganda, Justice card. Like I've said kanina, yung mga pinagkait sa'yo before, ito ng hostisya. The justice is here, kaya huwag na huwag ka sasuko, okay? Makakamal mo din, ma-harvest mo din yung bunga ng pinaghirapan mo, kaya don't stop. In the near future, you will realize the truth. Kaya pala hindi ako pinasuko ni God. Kaya pala kahit hirap na hirap ako, hindi ako sumuko because malalaman mo yung dahilan with the truth here. Kaya pala nilaban ko tong kaso na to, nilaban ko tong legal battle na to because the justice will be yours. You will win this. You will have it. Yung mga bagay na alam mong deserve mo, makukuha mo. Now, sabi ni Spirit Guides, in the near future, continue fighting for justice. Continue fighting for the truth. And continue doing things for the balance ng buhay mo. Kailangan dire-diretso pa rin yung performance mo. Huwag kayo hinto. Okay? Nakuha mo man yung hostisya, nakuha mo man yung better end of this endeavor, kailangan dire-diretso ka pa rin. You need to put your best foot forward in every endeavor na gagawin mo para yung good outcome na inaasahan mo, mapasa kamay mo, okay? Continue developing. And I'm hearing talagang harvest time to para sa'yo. Good karma is gonna come to you. Justice cards being clarified by the 9 of Wands. Yes, 9 of Wands. 999. Tatlo na. Tatlong 9 na to. Talagang release. May kailangan ka i-release. Release the control. Just do what you need to do. Do the right thing. At talaga namang lahat ng pinaghirapan mo ay may bunga. Harvest time talaga of your hard work will pay off. Congratulations. In the area of your challenge, this week, you have the Ace of Wands. Challenge sa'yo ngayon, confidence, Aquarius. Ace of Wands, parang yung idea mo, yung gagawin mo this time, yung passion sa puso mo na ito gagawin ko, ito ang ilalagay ko, ito ang plano ko, ito ang idadagdag ko para magtagumpay ako. Kailangan daw doon ng confidence. Unwavering confidence na parang, yes, hindi ako susuko, pero magkitiwala ako sa kakayanan ko. Magkitiwala ako doon sa plano ko. Magkitiwala ako sa skills ko. Hindi ako panghinaan ng loob. Ilalaban ko to. Yun ang challenge sa'yo this week is to really tell yourself, kailangan mo i-hype ang sarili mo. Kailangan mong mind condition ang sarili mo na kakayanin ko to, magagawa ko to, yung idea ko tama to, yung plano ko tama to, yung action ko to, ito magwawagi para sa akin. So, that confidence ang kinakailangan mo this week for you to be able to achieve yung outcome mo dito. Kaya ilaban mo, sugod mo. Your idea is the right idea. Your plan is the right plan. Your decision is the right decision. Okay? So, wag mong pagdudahan yan. Just do it with confidence. Okay, Aquarius? Ace of Wands being clarified by the Eight of Swords. Yes, like I've said, talagang confidence ang kailangan mo dito because with the Eight of Swords, talagang feeling mo hindi mo kaya. Feeling mo this week baka, hindi ko kaya yan, wala tumutulong sa akin, hindi pa ako enough, wala akong solusyon, hindi ko alam, stuck ka na. Because Eight of Swords is like a stuck mentality, analysis paralysis, feeling mo wala kang magawa, feeling mo hindi mo kaya, pero ikaw lang nag-iisip nun because wala kang confidence. Kaya kailangan mo talaga ng confidence within you na kakayanin ko to, magagawa ko to, I have the enough plan, I have the right decision, I have the right course of action para dito kakayanin ko to, makakawala ako sa stuck mindset na to. You can do this. Huwag mong pagdudahan ng sarili mo, okay? In the area of your fortune, ito maganda, pera, para kay Aquarius. I'm hearing you enjoying your life. Like I've said kanina, kailangan mo mag-relax talaga. So ito yung pagkakataon sa'yo this week na parang marirealize mo, okay, bili kaya ako ng isang ganito. Para sa akin naman minsanan lang naman to, bili ka ng sapatos, bili ka ng makeup, kahit isa lang, bili ka ng pagkain, kung mahal, halimbawa, yung cake bibilin mo, gusto mo lang mag-enjoy, this is all about you enjoying what you have. May pera ka naman ngayon, ibili mo ng kahit konting tusok-tusok yan, just to make you feel good, make you feel loved, make you feel na may saysay naman yung pinaghihirapan mo. This is the right time for you, itong pinaghihirapan mo, na ma-enjoy siya. Okay? Enjoy what you have. Enjoy your life. Okay? This is heaven on earth. So, kung ano man magkakaroon ka ng pera this time, enjoy mo yan. Hindi pwedeng, okay, ito yung ipon, ito yung para sa family, ito yung bills, ano naman yung for you.
So isama mo din sa calculation mo yung para sa kaligayahan mo, okay? Have fun, enjoy life, enjoy your money, enjoy your hard work, okay? Ito yung card din ng independence ha. So ngayon kakaroon ka ng independence to do things on your own. Meron kang empowering element this time or energy this time na parang okay, gagawin ko yung para sa akin. Tatayo ako mag-isa. Kukunin ko yung for myself. At hindi ako makikinig sa ibang tao. Okay? The Nine of Pentacles being clarified by the Judgment card. Yes, pagising. Magigising ka this time na parang oo nga no, kayod ako ng kayod pero wala akong nabibili for myself. Kayod ako ng kayod, hirap na hirap ako pero hindi man lang ako nagre-relax, hindi man lang ako bumibili ng masarap na pagkain para sa sarili ko. Ngayon magigising ka na parang this time around, isasama ko naman yung sarili ko sa equation. Ipon, dito pambayad ng bills, dito pangkain nila, pangbili ng ganito, pero para yung sa akin. Ngayon, sinasama mo na yung sarili mo sa equation na yan. Nagigising ka na parang this time around, sarili ko naman ang isipin ko, my happiness, your prosperity, your luxury naman ang isipin mo this time. Okay, may pagising in your part. Congratulations. Meron kang enlightenment. In the area of your divine advice, sabi ng spirit guides mo, payo sa'yo, you have to let go of something. Meron kang dapat bitawan na mga taong hindi importante, mga taong nagpapahirap sa'yo, mga bagay, sitwasyon na hindi na kailangan in your current life. Baka kaya hindi mo ma-achieve at kaya hirap na hirap ka because may mga tao sa paligid mo o bagay o sitwasyon sa paligid mo nagpapapigil sa pag-achieve mo nito. Kaya hirap na hirap ka. Maybe because yung yung pera na dapat ay nilalaan mo dito ay kinukuha ng iba. Kaya siguro nahihirapan ka na ma-achieve yung mga dapat ma-achieve because something is not right or there's a system na hindi kompleto o hindi maayos. Ano? So parang dapat daw ngayon isipin mo yung kaperahan mo, isipin mo kung paano siya ginagasta para mapanghawakan mo yung dapat panghawakan. Ngayon, dapat naging masinop ka daw sa pera, Aquarius, hindi pwedeng bigay lang ng bigay kung kani-kanino o kaya there are things or people na parang may mali sa sistema kaya kailangan baguhin, kailangan i-let go, kailangan ayusin, mag-impok daw kung kinakailangan. This is the right time for you to be financially stable, especially here in your area of fortune. Magkakapera ka ngayon, kaya isipin mo yung i-impokin mo, okay? Isama mo rin yung sarili mo sa kaperahan mo. Dapat kung ano yung kaligayahan mo, maging financially stable ka daw. Financially independent. So ngayon, isipin mo daw yung for the future mo. At hindi lang for the future of other people. Baka in the near future, ikaw naman ang mangailangan ng pera, so dapat meron ka daw tinatabi. Okay, Aquarius? Para sa sarili mo ha, the Four of Pentacles being clarified by the Ten of Swords. Yes, darating ang pagkakataon na halimbawa, hirap na hirap ka, dapat meron ka mahuhugot. Okay? May mga pagkakataon na parang feeling mo sa nakukuha ng gato, sa nakukuha ng ganyan, hindi ka maaaring umahas sa ibang tao, dapat meron kang pansarili para mabilis ka maka-come out sa komunoy na to o sa struggle na ito. Okay? Meron din sila sabi, spirit guides, na para daw makawala ka na sa pain mo ngayon, meron ka daw kailangang i-let go. Mga maling paniniwala about money, mga maling paniniwala about your goal, mga maling paniniwala about some people na uy, lagi siya nangingialam sa kapirahan mo, lagi siya nangingialam sa buhay mo, kaya ka siguro nahihirapan. Dapat mo magkaroon ka doon ng backward against them. So kailangan talaga meron kang i-let go na someone or something para makawala ka na sa komunoy na ito. Okay, Aquarius? Yung outcome mo, pag-usapan natin later. First, let's have additional messages from the Divine. Ano yung karagdagan nilang payo sa'yo na makakatulong sa'yo this time sa usaping pera mo at sa usaping buhay mo ngayon. Okay, first, you have bird flying news is on the way. Yes, may news to darating sa buhay mo this time. Probably ito yung sagot dito sa yung Nine of Wands na talagang pinaghihirapang mo makuha. May good news to darating. So congratulations. Another message of scales. Keep your life in balance. Yes, like I've said here, in the near future, balance dapat ang buhay. Kung nagtatrabaho ka sa araw, sa gabi, pahinga mo na yan para makapag-recharge ka, okay? Kailangan bawat aspeto ay nagagamay mo. Balanse ang lahat. Work hard, play hard, okay? Another message, you have scissors, disappointment in some affair. Meron daw tao siguro o sitwasyon na super madi-disappoint ka, pero okay lang yan. Siguro kailangan mo talagang magising sa katotohanan about something in your life para hindi ka na ma-disappoint, okay? Another message, you have hills, obstacles to overcome. Yes, may mga battles ka talagang kailangan lagpasan. Kaya mo yan, solusyonan. Kaya mong solusyonan, kaya mong lagpasan yan. Hindi ka na stuck, meron kang confidence in your heart, in your mind, na malalagpasan mo lahat ng bagay na yan. Message October, meron bang importante sa inyo ang buwan ng October, Aquarius? Probably dyan mo malalagpasan ang battle na yan o kaya merong milestone na marating sa'yo sa buwan ng October. Congratulations. Another message, you have flag, do not be tempted to lower your standards. Oh, kung nahihirapan ka, dapat
daw hindi mo binababa yung standard mo. Hindi ka nag-settle for less. Okay? Yun, lumipad na. You have rose, romances in the air. Oh, meron daw pag-ibig. Kung kayo man ay may partner na, baka ito yung pagkakataon para patatagin ang iyong romansa. But for some, na Aquarius single, meron daw paparating na romance sa'yo this week. So, nasa sa'yo yan, Aquarius, kung tatanggapin mo ba siya o hindi. Okay? Another message, you have flowers, happiness. Yes, wow, meron ding happiness na magdadala sa'yo this week. Okay? Ang iyong sign ay may bulaklak ka makikita. That is your sign this time na happiness gonna come to you. Bunga ng good news ito. Okay? Another message, you have ram, a stubborn, aggressive person. Meron daw tao sa paligid mo na stubborn, matigas ang ulo, very agresibo. Kaya ikaw naman pilit mong kinakaya na tapusin kahit na may mga taong ganyan sa paligid mo. Ano? Another message, you have dolphin, financial gain, usually coming from something you did in the past. Yes, like I've said here, meron ka mapagtatagumpayan na good news. Ito yon sa Justice card. May hustisya darating sa'yo because na-gain mo yung hard work mo from the past. Talagang harvesting time ito. Meron ka daw makukuha this time na good news or good endeavor o magandang blessing from the past na pinaghirapan mo. Okay? So dagdagan natin to, Aquarius, ng magandang guidepost and gabay na dapat mong pag-focusan this week para makatulay ka ng maayos sa linggong ito. Unang-una, you have change. I understand that nothing can grow or evolve without movement. So may mga bagay doon na kailangan magbago. Yakapin mo lang ang pagbabago. Don't force things. Let things go for the growth of your life. Okay? Ang growth ay makukuha mo lang sa change. Another message, you have health. Like I said, kailangan mo magpahinga, hindi puro kayod, kailangan mo din syempre mag-relax. So, health ang kailangan mo pagtuunan this time, okay? Another message of patience. Oh, kailangan mo doon ng pasensya, especially sa growth o pagtupad ng mga bagay na pilit mong tinatrabaho. Don't quit, wag ka susuko. Magkaroon ka ng pasensya at the same time ay pagtuunan mo ng pansin ang health mo. Kaya sinasabi talaga kanina na kailangan ng balanced life, trabaho, but also time for yourself. Have a work hard, play hard, ha? Have some time for your health and also change. Kailangan may magbago so that growth will happen. Tatlong bagay, change, health, and patience ang kailangan mong isipin this week. Okay? Ang outcome mo, Aquarius, ano kaya ito? Very, very intriguing. Pag-usapan natin. Pero bago yan, paalala ko lang, we will have a one question bonus answer for you. So kung meron kang question, hawakan mo na yan. Huwag mong kaligtaan because pagkatapos ito, bibigyan kita ng answer sa question mo. Okay? Ano ang iyong outcome for the week? 1, 2, 3. You have 2 of Cups. Wow! Soulmate. Kung meron kang hinihintay na sagot, yes. The answer is yes. The contract is here. Kung meron kang pinipilahang trabaho, ayan na. The answer is yes. Kung meron kang kliyente na pinapasagot sa negotiation na to, yeah, the answer is yes. Mapapa-oo mo na siya. If this is a soulmate connection, yes. Makakamit ka ng tao. Talaga namang swak na swak kayo. This is your soulmate. Okay? For some, the agreement will be yes. Meron ka ng pipinamahang kontrata, nandito na siya, at talagang makukuha mo na yan. The answer is yes. Yes na yes na yes. Nakita ko rin dito na kung ano yung pinapagawa ng yung higher self ay ginagawa mo sa lupa. Ibig sabihin, naka-align ka talaga. Destined ito for you. Kaya huwag kang huminto, huwag kang sumuko because makukuha mo na siya. Okay? The answer is yes. 2 of Cups being clarified by the Ace of Cups. Wow, yes. Ace of Cups, talagang overflowing of emotion. Talagang tuwang-tuwa ka because something is coming in your life. Kaya huwag mo sakuan to. New love, new job, new opportunity, new life. Pwede rin baby ito o kaya new opportunity somewhere else. Nakita ko talagang overflowing of love. Iiyak ka sa tuwa, iiyak ka sa saya because this is something na matagal mong hinangad. Talagang yes na yes, talagang may approval, may agreement on both sides, on both parties. Talagang tuwang-tuwa ka. Nakita ko rito kaligayahang siksik and liglig for you. Congratulations, Aquarius. That is your June 16 to 22 reading. So, punta na tayo sa iyong one question. Ano ang question mo, Aquarius, this time? Pag-usapan natin. Iwaksi mo na sa isip mo yung ibang bagay. Pag-usapan natin ngayon yung isang question mo. Yan dapat ang laman ng isip mo ngayon. Meditate, concentrate. Pag-usapan natin yan. Spirit guides, ibigay mo kay Aquarius kung ano ang sagot sa kanyang one big question for today. Kuha tayo ng 2 tarot cards, 1 and 2. Kuha rin tayo ng iyong Angel Whisper card na magbibigay sa'yo ng clarification sa question mo. Okay? 1 and 2. Okay, basahin natin ang iyong question.
First, you have the Five of Wands and, wow, Strength card. You also have helpful people and ask for help from others. Yes, nakita ko rito na parang sukong-suko ka na, Aquarius, no? Hindi mo alam kung anong gagawin. With the Strength card in reversed, ibig sabihin parang naubusan ka na ng pasensya, pagod ka na, sukong-suko ka na, hindi mo na makaya, hindi mo na alam ang gagawin. Pero sabi ni Spirit Cards here, are people in your life, din naman oh, ang daming tao sa paligid mo na kayang buuin din yung gusto mo. Okay? Parang sabi ni Spirit Guide, sa question mo ha, parang hindi pa yan yung sagot na hinihiling mo. Parang ngayon atat na atat ka, pero sabi ni Spirit Guides, meron pa meron pang iba dyan, o meron pang ibang solusyon sa problema. Hindi lang yung iniisip mo. Parang this time around, kailangan mo pang tiyagain. Huwag ka daw mainip, huwag ka daw mataranta, huwag ka daw matakot. Help is here, especially here. Sabi ng angel mo, helpful people and ask for help from others. Magkaswak, di ba? Helpful people and ask for help from others. Ibig sabihin, may taong darating sa'yo sa buhay mo this time na magbibigay sa'yo ng clarity, magbibigay sa'yo ng assistance or help, boost para umangat ka at nakuha mo yung mga bagay na minimithi mo. Hindi ito ang panahon para mawalan ka ng pag-asa. Hindi ito ang panahon para mawalan ka ng hope o mawalan ka ng tiyaga o mawalan ka ng mawalan ka ng tapang. Okay? Because with the reverse Strength card ngayon, parang talagang sukong-suko ka na bibitaw ka na pero sabi ni Spirit Guides, wag kang bumitaw, may pag-asa pa dyan. Sa tanong mo, may pag-asa pa dyan. Wag kang bumitaw dyan, ha? Mayroong tutulong dito sa'yo para ma-achieve mo yan. May tutulong na ibang tao para maging malinaw sa'yo na okay, hindi ako pwedeng sumuko sa question ko na to, hindi ako pwedeng sumuko sa nilalabang ko na to, may pag-asa pa. Okay, Aquarius, may pag-asa pa. Help is underway and you will achieve it. Okay, Aquarius, go, push, ilaban mo yan. So Aquarius, that is your reading and answer for your question for this week. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.